Yan po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Escalade sa South, dito yan sa Meralco Road, Sukat, Muntinlupa. Muntinlupa, Meralco Road, Sukat, Muntinlupa City, at dadalhin po natin sa may Alabang Town Center, sa may Alabang Zabuti Road, Alabang Village, Muntinlupa. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantalang tayo papunta doon ay makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Tingnan mo naman yung mga sitcom natin, mga characters natin. Actually, pinatatawanan. Ginagawang katatawanan. So, that's one. And marami pang rason. At nakita natin na kailangan natin i-surface to so that malaman naman ng mga nabubuli na hindi sila ang problema. Pag ikaw ang nabuli, ikaw ang problema. And then they can go somewhere para maintindihan nila na hindi nila kailangan harapin mag-isa ang bullying ito. Nandito kami, nandito ang mga foundation. Support advocacy. Support advocacy. Baka maubos yung ating mga leaders. Ang katuta ka mga bullies doon eh. Sige, sila, binubuli pa doon. Ayun naman eh. And the worst bullying now happens not even physically at one face-to-face, kundi online, on social media. Kaya ayun nga, Ay, yung mga bashing na. Yung mga bashing. Cyberbullying, Cyberbullying, nakita mo na may nangyaring gano'n. Kasi, Jen, nung panahon natin, di ba, parang pagkatapos kang i-wrap up ng mga bully na yan, tapos na. Ngayon, talagang it is psychological damage, they'll run after your reputation, they will destroy you online. Pero mas may malaking bully, kailangan tapusin muna natin dahil meron tayong station ID. Hindi, ang pinaka-last question. Makinig kayo sa... Pinaka-last question ko sa inyo, Jen, kasi sa ito. Parang ang dami mo ginagawa, no? Parang nanimiss ko talaga ang public service. Ano mga plano mo sa public service niya? Pero bago mo sagutin yan, sabi mo ay magbe-break muna, walang kakalas, pagbabalik ang... Bago Alas! 4 alas sa DZMM Radio Patrol 630 at Aring Dave, tignan mong ugali mong yan, ha? Lalo tuloy akong naiisip. Ikaw, ha? Parang baliwala sa'yo ang nangyayari sa ating bansa. Hindi na baliwala? Ayoko nga nakikita ito, pare. Dopamine addiction na laging masaya, well, rewarded ka, pero sa totoong buhay, ganun pa rin ba kapag ka humarap ka sa pagsubok? Alam pa rin po ba natin kung paano makipagkapwa-tao sa totoong buhay? Ba rin po ba tayo na humarap ng conflict? Iba ang conflict sa totoong buhay natin kaysa sa mga conflict na naharap natin public. Kaya po, kailangan natin maging aware kung paano natin ina-navigate ang buhay natin. Na huwag natin pong sasayangin ang ating oras sa walang kabuluhang pagbababad sa online lives ng ating mga buhay. Dapat, we could still use yung mga social media and other platforms para sa ikayayaman ng ating personal lives, pero hindi para nakawin yung totoong buhay na meron po tayo. Yes. Yung sinabi na huwag nating hahayaan na tayo ay bumabad, ano? Opo. At yung paalala na kung tayong ay lumalim sa kasayahan na nagmumula dyan sa mga bagay na yan, ay isang paalala. Opo. Dahil na tunay naman na nakakakuha kasi ito ng saya eh. Nakakakuha ito ng achievement. Gaya ng sinabi mo na makabuluhan, ano? Pero para sa isang ay practitioner nito, no? Yung, ayan, may mga may stars pa akong alam dyan eh, di ba? Yung nakikita yan eh. Oh, so then that is what... Luzon, Visayas at Mindanao sa
kung sinasabi, since ang tuon natin ay growth mindset, at bahagi naman ng growth mindset na usapan ay pag-usapan din naman ano pa yung ibang magaganap sa ating isip, di ba? At paano ang takbo ng ating wirings. Ang ating bukas ng isip ay parang ano yan eh, wirings, no? Parang pag binuksan natin yung isang appliances, no? Di ba, yung likod ng TV mo, buksan mo, daming wiring. So our mind is like that. And ang maganda, our great creator loves us so much. Kaya hindi niya ginawang hardwire. Meron tayong software na hindi po totoo yung ito lang ako, ito lang kaya ko, ganito yan. It's your decision. But as far as our great creator is concerned, He made us software. So pwede nating baguhin. Pwede nating ika nga ay lumipat, no? Sa ibang mas Ito yung Escalade, sir? puno tayo na ikakabuti Escalade? sa ating mind. Ito po ba yung Escalade, sir? Escalade? Oh, pick up po. At ito na naman, Anim na ang individual ang nananatig sa evacuation center, pero lahat sila ay nabigyan na ng paunang tulong gaya ng mga family food packs mula sa PSWD. Aabot sa 1,500 na family food packs ang natanggap ng barangay ay papamahagi sa mga binagyong pamilya at residente. Sa datos ng Cebu City LGU, 33 ang namatay dahil sa bagyo. Karamihan sa mga ito, 18 ang namatay dito sa Barangay Bakayan. 6 naman ang nawawala, saan 3 ang galing dito sa Barangay Bakayan. Ayon kay Barangay PRRM Head Efren Lauro, para pribadong grupo na rin ang nagbigay ng donasyon sa kanila, kaya walang problema sa pangangailangan ng mga residente. Kung sa tulong lang, in terms of Kuya, okay lang po sa may construction towels. materials wala pa. Po? Yung lang Ano po? Towel service po yun. Ay, depende po sa ano po niya. Do Teka lang. West Service naman din po yung tinuturo po sa atin, ma'am. mayroon pang kabitan ngayon. West Service Road? Opo. Okay po. Natawag natin. No? Bakit po? May iba pong daanan? But Meron siya din sa east. sa east, mas matraffic po ba ito sa east? Mas maganda yata sa west. Ah. Oo, totoo. May mga nakakausap na rin akong taga rito. Mas maganda nga daw sa west. At nagbabalik po kami sa Buwan Wala. Siyempre may pang-meeting kaming tanong sa inyo kanina. Ano ang susunod sa public service o servisyo publiko ng ating Butihing General Nicolas Torres? Maraming salamat, Sir Mike. Oh, mahina ang ating technical, hindi ka rin tinlas. Pagka... Pag-intindihan nyo na dyan kasi pagkasunod na. Wala yung technical. Hintay natin. Hintay natin. Kasi i-announce ko na ating pagtakbo. Kasama ni Father Robert Reyes ba yan? November 16. Nasa na yung technical, mabagal. Sige ba ba? November 16. Sa Tarosa, takbo laban sa mga bulis. Yung Kaya kayo inaliyahan mo lahat. At mayroon yung 500 meter walk. Very inclusive tayo. Ang PWD. Pero, yung PWD, huwag natin, lalo na yung mga nasa wheelchair na mga kababayan. Yan. Yung mga nasa wheelchair natin mga kababayan. Pag sino yung mga oras na mga yan. International Marathon. Talaga namang tatalunin nila ng more than 75% ng time. Mas mabilis sila kaysa sa winner ng race. It as well, napakabilis ng mga nasa wheelchair. Yung problema, General, simula nung sinabi ni Vince Dizon at saka ni Boy Remolla na marami silang ipapakulong bago magpasko. Mukhang dadami yung mag-wheelchair. Paringin mo yan, ano? Naubos yung mga wheelchair, madami lang pala eh. Kaya yung problema, huwag nyo naman silang tanggapin. Ito sa
Pwede na lang sa Renegades Bully, may chance sila magsalita at magpahagin silang mga saloobin pag sila na-interview na media na magpo-cover Pero na. ganyan sa mga bully natin sa gobyerno ngayon, siyempre, seryosohin natin ito. Siyempre, may pahiwatig kang tatakbo run against the bulletin. Pero, sabi na, nagtatanong na ating mga publiko, pero bang pagkakataon na iniisip mo na pwede kang tumakbo rin sa bulletin? Kasama na ang aking mabuting may bahay at kinukulit ako, ganyan isang message. Please not kill the Yan, hindi bully yung business. Yung bully, alin-awin lang natin, ha? Baka sabihin, binubully si Alan, no? Hindi pa naman sir, hindi pa pinupulit si Sir Alan, nag-apply na. Saluhin ko agad, eh, oh. Sige, Jen. So, makita natin siya, I don't really see myself deciding anywhere in the near future. Kasi unang-una, napakagastos. Nakakita natin napakagastos ng trabaho niyan. And it's really something to think hard and fast, especially sa mga nangyayari ngayon. Talagang with the kind of news that you hear right now and the situation right now, parang nakakatakot na sa ganyang labanan. At walang-wala, parang napaka-purely open para sa mga naghiganti ang mga personalities and the backings that they have. So, live comment right? Tama naman yun, eh. Ang problema dito kay Michael, eh. Nagtatanong, eh. Masyado pang maaga para i-announce. Paano pag maaga ka lang announce, lahat ng kanyon, tatapat ka. Lalo na, yung katulad ni General Torre, na sigurado ko, napakataas ng survey. Hindi sa Okta. Okta, no? Live comment, sabi nila, pag tumakbo si General Torre, buboto ko talaga ito, ma-free. Yan. Yun ang delikado ko yun. Hindi ka na makatakbo dahil seleksyonerin yun. Bago mo Pero diyan kasi, naniniwala ako, you build it, they will come. Pero hindi kailangan ngayon, katulad ng tanong ni Michael. No? Yan yung pinaplano ng mga Alan Herman. Ang last mile, no? Kaya medyo mahal yan, General. Pero para sa'yo, pro bono. Kinocommit ko na yan. Tumpong nyo lang sa akin, hindi tutulong. Pupuli natin yan, no? GT, it's go time! Yan. Pero honestly, with all aside, everything aside, nagulat po ako kanina because yung reception take sa Manila, pag titignan nyo yung mukha, yung palakpakan, the sincerity of it all, the intensity of it, nagulat po talaga ako sa totoo lang. Hindi ka madalas magulat. Hindi ako madalas magulat. Yung sitong lang, nagulat sa akin. So, I'm sure there is a clamor, sir, guys, paano. This is clearly not the first time you've heard. Ano ba namin mga nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko? Kaya na tinatanong ko sila, galit ka ba sa akin? Kasi isa sa mga gusto, magalit ka sa isa sa kapatakboy mo sa politika. Pag hindi na nago yan, sigurado ko mag-share na kinagyan. Ang kaibahan lang, General, naiiba yung panahon natin ngayon. Lahat ng mga pagprediksyon, kahinaan ng ating bansa at ng ating sistema ay nandito ngayon nakasalang. Ano yung mangyayari in the next 2.5 years? It will be very decisive para sa generation, para sa mga Gen Z. Kaya, this is, gusto tawagin na final battle. Pero sabi nga ng mga ilang ambassador na nakausap ko, this election in 2028, mga abot tayo dyan, no? Will be very defining. Will define whether we will be wrong, rebellion, democracy, or we will be a failed state. No less than that, ha? At going there, attempt na para i-hijack meron kang narinig na rally sa 16, 17, 18 para sa kapayapaan. Parang mas maluwag dun sa kapila. Yan, no? So, yung mali, lahat ito ay nagpupunguan ngayon. Sabi nga ni ex-human rights lawyer Harry Roque, no? Pwersa ng kadiliman at pwersa ng kasamaan, no? So, nasaan tayo dyan? Hindi pwedeng wala tayo dyan. Whether as candidates or as leaders,
we have to feel the backlist. Laban dito sa mga puwersa ng kasamaan at puwersa ng kadilig. Destiny is your destination, So, General. sa mga talagang pinag-iisipan ko pagpasok sa politika. Sapagkat napakalaki ng challenge, especially on the national scene. Nag-GPSP ako, and nakita ko talaga kung gaano kahirap din i-harmonize ang iba-ibang mga interest. Not only inside the PNP and outside. At umabot siya doon. Alam naman natin, we are composed of 7,100 islands, 100 languages, different ethnicities and everything. Kaya iba-iba rin ang mga interest at iba-iba rin ang mga values and everything. So, as a student of national history, isa yun sa mga pinag-aaralan natin, na talagang there's really that need now for us to achieve that. Kasi national security concern na ito eh. Yung sinasabi nyo, ito na, last battle na itong 2020 Critical juncture. Kasi talagang ito na yung mag-decide kung anong mangyari sa bansa natin, national security concern. So there's really that great challenge to harmonize all these nagpapagdaan mga interest. Kasi sa ngayon, these differences that we have, these interest, the differences and that we have, ito yung nag-divide sa atin. So now, the greatest challenge now is how to find that X factor, that key that will unite us despite our diversity. Tanong ako sa ito, ha? Get our strength. We need to get our strength from that diversity. Hindi po politika ang itatanong ko sa inyo, pero gusto kong malaman ang publiko. Ang kami rin lahat dito. Ano pa yung damdamin niyo, General Torre, na nangyayari ngayon? Blood control, paha, mining, mga kung ano-ano bang illegal, corruption, Destabilization. Di po, sa inyo po mismo damdamin, ano pong nararamdaman? Before that, I'm ready to go to my dati ko ng pangarap na pag mag-retire ako, I'll go to the DepEd. And really, inculcate natin sa next generation ang importance ng first element of national security. Andiyan ngayon sa national security policy natin, moral and spiritual consent. Sino tayo na mga bilang Pilipino? Ano ang gusto natin bilang bansa? How are we going to get there? So there's really the need for enlightened leadership. Yung national vision natin dapat maintindihan ng lahat. Yung national strategy natin dapat nagkakaisa tayo. Ito ang ating dapat. Foundational, General. Foundational. It has to be foundational. Nakikita natin ngayon, lahat naman sinasabi na ganito ang gusto natin lahat. Isa lang naman eh. We're all against corruption. Sino naman ang gusto ng corruption? Against crime. Pero kung paano natin i-achieve yun, medyo hindi na nagkakalit. Has to be foundational. Sige, pero bago po yan, namnamin niyo po na yung sinabi ni General Torre, napakasarap po niya. Pero samantala, pakinggan muna natin ang nagaganap na press conference ng NDRC kaugnay sa paghahanda sa hagupit ng Bagyong Juan. So, yung ating pagkakataon po ay nagbigay ng mga update sa data. Kaya kailangan natin ihanda ang ating mga sarili at ating mga pamilya. Kasama na ang ating mga ari-arian na maging handa at ligtas sa pakanin na sunod ng Bagyong Juan. So, we are asking everyone to coordinate and cooperate. Pakipagpanayan sa ating mga lokal otoridad, lalo na sa mga mayors and barangay captains o mga barangay. Sa direktiba na rin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lahat po ng sangay ng pamahalaan ay nakahanda sa ibong tumutulong sa lahat ng ating mga local government units sa mga nabanggit na lugar. Kasi po, pati sa ating listahan ng mga halos 54 provinces na maaaring apektado itong uwan na ito. So, ang iba't ibang ahensya, tulad ng Armed Forces of the Philippines, yung ating Coast Guard, PNP, yung ating DOTR, DPWH, kasama na ang ating mga kasamahan, DSWD, ay nakadeploy or nakalatag na para tumulong sa iba't ibang mga preemptive action ng ating mga local government units. So, nananawagan kami sa mga disaster officials natin at sa iba't ibang mga lokal na opisyal na ipatupad na po ang mga kailangan hakbang na akma sa pagkakalin sa mga lugar tulad ng pagbaha o
pagkandaan natin pagbaha, pagkandaan natin yung storm surges or daluyan ng bagyo or ng landslide, pagbuho ng lupa. So meron ng listahan or meron tayong identify areas mamaya sabihin po ng ating FBI kung saan po mga lugar ito. Kaya sana tayo ay maganda na, no? Kasi napakalaki po ni bagyo ito at bukas na po talaga para maramdaman natin ang epekto nito. So again, napakalaki nitong bagyo ito, may dalang hangin na sobrang lakas, no? Kasi pwede siya maging fertile typhoon o kahit man hindi siya maging fertile typhoon, kahit category 4 o 3 pa lang yan, malakalakas ang daladala niyan. Kaya meron tayong 4 provinces na apektado nito as far as Luzon hanggang Caraga, no? Northern part ng Mindanao. Apektado din ito kung tuloy-tuloy yung track ang ilang probinsya or itong mga rehiyon natin sa Visayas, no? Yung Western Visayas, Central Visayas, and Eastern Visayas. So ayan po lamang ang aming update ngayon. Nandito po ang Pag-asa, MDB, and the rest, no? May DOH tayo, DSWD, na pwedeng sumagot sa mga katanungan ninyo. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat Ate Rafi. At para po magbigay ng briefing naman po from the Pag-asa Weather Division, we have Sir Erwin Aguilar, a weather facilities specialist and a Pag-asa storm chaser. Sir Erwin. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang kalagayan ng bagyo at so regularly ang 5.01 sa national name Pungwong. Ang Pungwong ay nakita kanina nagsasabi ng imabaga na so ito ay nakalakas ng 140 km/h na may toso ng 170 km/h. Ito ay kumikito sa westward na may bilis na 55 km/h. Narito po ang ating storm track. Pagdating ng mamaya bukas, umaga. So ito ay tuturong sa so ito ay nakalakas na from typhoon. Maaaring na maging super typhoon para naman malapit sa tama nito. At ay maaaring downfall gabi-gabi sa part ng Orara at ilang area. Kaya pagkatandaan po natin yung pagpaparating ng super typhoon. Ito ang bitabigan sa ito sinasagad number 2. Una nakalanin of mga tour, Albay, Tortolon, Ikaw Island, Northern Samar, the northern portion of Samar, the northern portion of Samar, at tingnan week na nakagawa naman ang pagkasunod. Cagayan, Sabela, Quirino, Cagaya, Oyao, Amra, Aliga, Mountain Barangay, Cubao, Norte, Ilocos Sur, Tawid-Tawid, Kapitan, Aurora, Magiging, Tarlac, Pampanga, Samban, Balen, Metro Manila, Cavite, Unang, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Dere, part of Camarines Sur, Dere, Pasay, Luzon, and Island, Marinduque, Romblon, Oriental, Oro, Occidental, Oro, Hindi, Lupang Island, Calamalang Island, Tulo Island, Dere, Samar, Lira, Leyte, Southern Leyte, the northern portion of Bohol, the northern central portion of both including Ayan and Camotagon Island, the northern portion of and central portion of Iloilo, Cavite, Lanlan, the northern portion and central portion of Antique, including Kaluya Island, Island, and Surigao, Quezon. Maaari itaas ng pinakamataas na wind signal ay maaari hanggang wind signal number 5. Kaya matandaan po natin. Ang Typhoon 1 ay maaari bigay ng gusty condition reaching hanggang
from to gain more strength over the areas na hindi sakop ng Isiglan. Ngayon, hanggang bukas, November 9, Palawan, Visayas, and Mindanao. And sa November 10, most of Luzon and Visayas ay makakaranas ng mga gusty condition na. Bukas na ngayon, hanggang bukas na tanghali, 300 millimeter per hour, is kulay red na yan. Ito yung Pangares Norte, Pangares Sur, Albay, and Catanduanes. Yung orange portion naman, yung Quezon, yung Island, Duque, Puerto Sorsogon, Pasay, Ikaw Island, Puerto Samar, Puerto Samar. And maaaring makakita yellow naman, yung 200 millimeter na ulan ay ang Bulacan, Rizal, Laguna, Romblon, Iliran, and ito na po, nagbabalik na po kami sa... Okay, mahabol pa si Gerson. Nagbabalik po kami dito, pero siyempre, sa lahat ng nakaantabay sa preparasyon sa bagyo, no? Inyo pong natunghayan ang naganap na press conference ng Office of the Civil Defense at NDRMC kaugnay sa paghahanda ng hagupit ng bagyong Juan. Manatili po tayong ligtas, mga kapamilya at kaservisyo. Siyempre, tumutok po kayo sa lahat ng aming mga balita dito. Pero nagbabalik po ang 4 alas dito sa ating studio. At pumayag ka, no? Pumayag ka, Alan? Ako, I'm very, very happy to announce na ang ating special guest ngayong hapon ay pumayag na manatili sa studio hanggang alas 3, hanggang ending ng programa. Pro bono na daw. Actually, pwede na siyang nasusunod na Sabado. Hindi ko lang sigurado kung sino matatanggal dito, no? Pwede lang magdagdag, pwede magdagdag ng yoga. Pero pwede magparipil na lang ng yoga. Napakahina na naman ang servisyo rito. Pero on another note, yung mga bagyo talaga po na kami nananawagan sa ating mga kababayan at sa lahat ng senador at senador. Mag-ingat po tayo lahat. Alam mo, ba talaga pag kalikasan na ang kalaban ninyo talaga napakahirap. When Mother Nature bears wrath, very, very difficult. At tingin ko yan ang pag-uusapan ngayon ng ating alas na si Michael Patis sa kanyang upo at patola. Yan. Pero ito, usapan, pananawan ng opinyon, ating upuan at patulan sa upo at patola. Upo at patola. Upo at patola. Ito po ating upo at patola ngayon. Ang nangyari sa Cebu ay hindi lang problema sa flood control, kundi problema sa permit control. Hindi na ito ganti ng kalikasan, kundi ganti ng kapabayaan sa pagpayag ng mga proyektong ilan-ilan na nangakikinabang. Pero kapahamakan ang dulot sa karamihan. Sa pagkalbo ng mga kabundukan para pamahayan lang ng mayayaman. Habang wala nang titigil sa dagsa ng tubig sa kanayunan na diretso na sa paralitan nating kababayan. Ipinapakita na ito ang kapangyarihan na ipinagkaloob natin sa mga kinauukulan na kapag inabuso at walang kakundangan, tayo ang magdudusa sa mga desisyon na hindi na naaayon sa pagkalahatang kapakalan. Dito ang hinayaan natin na gawing natin sigal ang mga iyong pababay. Kung nagkutsabahan para makinabang ilang pamilyang walang pakialam sa kaligtasan ng iba. Habang sila ay tinatanaw lang ang salot na dulot ng kanilang katakiban sa ating mga kababayan. Lahat ng ito tikit-tikit na ang pinikulan dahil hinayaan natin silang manungkulan sa mga darating na eleksyon. Imbis na malunod pa sa baha at mawalan ng panangga sa mga dilubyo paparating, huwag na nating paupuin ang mga ganit na siyang mga salarin. Ang isang boto mo, yung pakinabangan mo para hindi na maulit ang pamumot. Tama naman yan. Dapat may mga tumakbo eh. Yun. Kaya bumabalik tayo eh. Who will stand? Who will take a stand? Sino ang tatayo? Kaya ang damdami mo sa mga nangyayari. Anong damdami ng General Torres? General
Luna. Baka biglang may mapamura dito. Anong damdamin mo dito? Mang elemento ng national security, ecological balance. Ecological balance, yung kasama na ang conservation ng natural resources natin, na yan ay dapat maituro natin sa ating, hindi lang sa mga adults, kundi sa mga bata, para ang pagtingin nila kaagad ay ang ginagawa natin ngayon sa mga adults ay ang aani ng mga desisyon yan. Grabe. Hindi nangyari ang mga problema yan sa sector dahil ginawa yan. May nagsimulan yan. Sa mga desisyon. Like for example, mining. Kailan pinapamayan ng mining na yan? Hindi. Ako, diretso usapan yan. Dapat i-review yan. Kailan inopen ang mga mining dyan sa siguro? Ulit yung ban. Yung mga ban na yan. So, isa yun sa mga rason. Kalbo ang bundok. Ang kanyang capacity to hold ng tubig ay napakalaking effective yan. At makita mo, pag pumunta ka sa mga mining areas, nagbibiyahe ka ako dati dyan sa Cebu, pag duwala ako from summer to Iloilo, nagbabayland ako, makakita mo talaga ang bundok ay talagang matatakot ka pag tinignan. Grabe. Yung tanong mo dyan, kung di ako nakakamit, 2022 nung nilit ulit. Kasi nag-resign 9 years pa dyan. Kung naalala po natin si former Secretary General Lopez. Yes. So, napaka-viral. Gusto na natin i-play yan. Gusto natin i-play para maulit po natin. Charles, meron ba tayo niyang clip na yan? Hanapin natin. Kasi siyempre, yung sinasabi po ni General Torre kanina, meron po tayong moratorium na sa mining. Tapos biglang nilin ng panahon po ata ni dating Pangulo Duterte. Napakatapos po nito. Yung si Secretary Gina Lopez, alam niyo ba yung guys, no? Meron siya ng speech dyan eh. Tapos nung tatagay siya, hindi siya na-confirm sa Commission of Going to Sige, play natin. Maramdaman niyo ulit yung dating relevance ni Manay Gina. It is the constitutional right of every Filipino to a clean and healthy environment. It is our right in the Constitution. And that is premier above all. And it is the duty of government to grant our people this right. And when people make choices influenced and based on business interests, transgressing the right of every Filipino to what God has given them, it is wrong. It is wrong. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. Ano pa eh? Di ba? Naglabas ng 2025 World Risk Report. At ang lumabas doon, tayo ay, again, #1 most disaster-prone country in the world. Lahat in the region, sa buong mundo. Hindi natin masisisi ang kalikasan, ang bagyo. Hindi natin masisisi ang mga lindol, ang natural calamity. Ang masisisi natin ay yung mga tao na nakakatulong na mas lumalayan. Ang sinisisi natin ay yung mga tao na pwede sanang mabawasan yung negatibong destructive power niya kung aayusin ang ating budget para protektahan ang mga mamamayan. Kaya doon mo makikita yung dito yung relasyon ng itong sinasabi na tayo ang #1 disaster-prone country in the world. Dahil tayo rin kasi ang #1 na pinakamaraming growth factor. Yung ganun natin ay napakasamang kombinasyon. Nakikita natin yung pinag-usapan natin kanina, yung Cebu. Correct. So this is, again, visceral, a big word eh, no? Ito yung talagang malapit sa bituka na epekto ng korupsyon. Ito na ang mga visceral effects of corruption. Nakikita natin na pag tinanakaw ang ating pera, tinanakaw ang kaban ng bayan, ito nangyayari sa atin. Hindi nalalaan ang resources na tama, sa mga tama at dapat gambanan ng ating mga
ahensya ng gobyerno. 2021 pala guys, no, fact sheet ko lang. 2021 yung order to lift the moratorium on mineral agreements. But again, I was so happy that that clip of the late great Gina Lopez was shown, who I have the great privilege of calling a dear friend. We miss her a lot. And kung nakita niyo yung passion and intensity niya sa pag-deliver nun, talagang ganun siya, ka-passionate talaga. And one of the greatest pleasures of my life was really to walk to earthing with her because she's really passionate about the environment. Really, we miss you. Pero yung Lokido, passionate din. Yes, in fact, yung number 1 trending natin ay hindi kita nabasa. Pero ito yung Monte Rasas Cebu. Dahil nga, siyempre, connected ito sa next week. Well, kasi 9,428 na ang ating live viewers. Kita niya naman ang ating diskusyon ngayon. Yung sinasabi ni Manay Gina nga kasi, yung sinabi yung mga butos natin, yung bakit, yung passion na sabi niya, if you kill the environment, you kill us all. Yes, absolutely. Because where else would we live? That's literally where we exist. Kaya nga kailangan natin ng land use law eh. Tagal-tagal na niyang overdue. Dahil mga negosyante, naglalagay ng housing sa mga lugar na hindi dapat. Diba? So, naglalagay ng mga ganyang klaseng housing project sa biro mo sa gilid ng mga water basin, at tinakal mo yung mga bundok natin para makapagtayo ng kanilang mga negosyo. Kaya, yan, tama-tama yung sinasabi ni Juan, Secretary shout out. Jen, gano'n kang gusto sabihin dyan? Sabi ko sa inyo, national security yan. Kasi ang national security, hindi naman yan gera-gera. Pag-usapan yan, yung definition niya, pag binasa natin, nandiyan sa internet, they can look at the national security policy. Ang definition ng national security is defined as the statement of nature, our government, our institutions, our way of life, well-being, and norms and traditions are protected and with political. Gutom is national security. Kasama dyan yung moral and spiritual so, kasama dyan yung the way we use yung ating resources and the way hindi lang bundok, hindi lang farm sa ating dagat natin yan. Tingnan na rin natin dahil at the end of the day, baka maayos nga natin itong lupa natin, ang dagat natin, wala namang laman na. Another resource na at the end of the day, baka ang ating mga anak ay magpapatayan dahil sa tubig. Kulang ng pagkain. At tayo ay wala na. Communities in distress are not secure. One community will be against another dahil ang kailangan, ang pinapagkatsyon ng isa ay water resources. It's an eye-opener, resources. Quite an eye-opener. Pero mo, ang dami nating tubig, galing sa ulan, galing sa ilalim na lupa, pero sinasayang lang natin. At ang pinakamasama doon, may times na ganyan ang baha, ganyan ang ulan, pero walang Actually, yeah. That's usually the most urgent concern. Pagpunta mo sa Japan, sa Tokyo, pwede lang dumiretso sa kanilang flood control headquarters dahil pinagmamalaki nila yan. So lahat pwede pumunta. Ano? Ang control system, makikita mo yung huge cisterns na pinupuntahan ng ulan. Kaya 75% ng ulan ng Japan na pupunta doon. Naiiwasan ang baha at nagagamit as source of potable water. Sana all. Pakawalan na natin ang damdamin na nasa loob ni Secretary Llamas sa ating Bardagulan. Handa na ba kayo para kay Secretary Roland Llamas? Ito na, dumating na ang oras. Hindi siya magpipigil. Lahat ay ipapakita. Alam ko tapos na. Ano ka pa magiging? Kahapon, karoon ng press con si Cardinal David, Bishop ng Caloocan at Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At balita, namatay si Pope Francis na isa sa mga posibleng maging Pope. Ito yung Bishop, huwag niyong kalimutan. Ayan, so na-interrupt na natin sila sa sobrang traffic. Maraming salamat po. God bless. Paano po?